Maniniwala ka ba na merong Pinoy middleweight monster na kakatakutan na sa mga susunod na taon? Tama ang dinig mo, dahil merong isang knockout puncher dyan na hinahasa ngayon ng husto. Malakas, mabilis, at eksplosibo. Ang bigat ng punching power ng batang ito. Alam nyo, ang kanyang apelyido ay Mindoro. Pero ang lakas ng kanyang suntok ay unti-unti nang nararamdaman sa buong mundo. Lalo na ngayon kasi nangangampanya na sa Amerika. Yan ang mga kalidad nitong binansagang Triggerman John Mindoro. 100% knockout ratio. Kumbaga, lahat ng tinalo ay umuwing disgrasya ang tinamo. Shot there on the inside. Oh, a right hand! This is over! Wow! Ito na nga ba ang era ng Filipino middleweights para magkaroon naman tayo ng kampiyon dyan? O tulad ng ibang Pinoy, puro hype lang ito at kalaunan ay may expose din sa mas mataas na kompetisyon. He is still a work in progress, a diamond in the rough. Pero nandun po ang potensyal, mga kaibigan. Bago natin simulan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Tubong Dumingag, Zamboanga del Sur, kilala sa kanilang mga pananim at agriculture. Sa murang edad ay naipunlanan niya sa kanyang isipan na boxing ang landas pantawid sa kahirapan. Bato-bato ang katawan, halatang batak sa hirap na pinagdaanan. Refleksyon niya ng mga pagsubok na dinaanan, kaya lumakas ang katawan. Habang ang mga suntok niya ay talagang pangbardagulan. Isa sa masasabing good qualities ni Mindoro ay ang kanyang hunger to learn. Sumugal agad sa Amerika para doon ipagpatuloy ang kanyang karera sa gabay ng mga batikan sa industriya. Ultimo sa kapwa middleweight prospect at Olympic bronze medalist Yumir Marshall ay nakikinig siya sa iilang advice nito. Sa katunayan, may iilang sparring sila dati. Fight! Patuloy na hinahasa ngayon ang fundamentals niya to move forward sa kanyang promising fight career. He can definitely punch. Yan ang sambit ng iilang trainer na humawak ng mitts niya. Malutong at lumalagatok. Patunay na puro at may lakas ang kanyang bawat bitaw. Smith alongside Chris Algieri, Paulie Malignaggi, as Mindoro is going wild with some power shots. Yeah, but he's smothering a lot of his work. Ganyang tunog ang gustong marinig ng mga fight fans sa loob ng venue. Left hook off that lead hand. Ooh, for some reason I hear Teddy Atlas saying, close your eyes and hit the guy. Oh, big shot. Big right hand and down goes De Abreu. Sa panimulang yugto ng kanyang karera, abay wasak ang humarang nakatunggali. Madalas kanan talaga ang nagpapanalo sa kanya. Kinatatakutan na nga ng iilan dahil alam naman nating hindi ganoon kalaki ang kitaan, lalo na't bagito ka pa. Sabay pwede ka pang mapahamak kapag siya ang kaharap mo. May iilan laban rin siya na naging dikit dahil sa mga panahong ito ay marami pang dapat i-improve sa kanyang laro at taktika. At ayun na nga, lumutang ang kanyang mga kakulangan nang itapat sa isang high-quality opponent. Isang Japanese na dating world title contender na may 2 talo lamang ang kanyang nakalaban. Ang WBO Asia Pacific Super Welterweight title na hawak ni Takeshi Inoue ang pinaglabanan. Undercard ng Casimero versus Ngitumba sa Okada, Manila. Than I ever will be. When 2 knockout artists get on top of the ring, you were saying anything can happen. Anything can happen, as you can see. Ito ang unang salang ni Mindoro sa isang 12-round fight.
Talagang dikdikan at sabayan hanggang sukdulan. Being impatient can cost the fight. Oh, Gets good stumbled. overhand. You were saying? Oh, Here goes that uppercut again. here we go. 15 seconds left. Can he put him away? And he's throwing it wildly at that. Arm clock usually tells boxers, let's go for it. Dito medyo na-expose ang ating kababayan sa kung ano pa ang dapat i-improve sa kanya. Yes, he is. Good Oh, uppercut yes, by sir. Inoue. But Mindoro coming back with his own a little uppercut as well. The uppercut has been the golden punch. Mabuti na lang at draw ang resulta kahit sinasabi ng iilan na dapat panalo raw ang Hapon. Ginawang stepping stone niya ito para mas lalong i-improve ang sariling kakayahan. Kaya sa mga sumunod na laban niya, abay nagbunga dahil mas naging madali na sa kanyang i-dispatcha ang mga kalaban. Wasak ang isang Hapon na nagngangalang Mao Tameda sa loob lamang ng isang round. Debut fight niya sa US kontra sa Briton na si Tyler Gudjao Gudjon abay pinabagsak ng 3 beses sa second round. Itinatak ni Mindoro sa kanyang dibisyon na merong isang Pinoy na handang gulantangin ang mga big fish sa hinaharap. Bagsak ng 2 beses bago patulugin gamit ang isang kanan sa third round itong Brazilian. Mayroong more than 100 amateur fights, kumbaga veterano, ngunit wala pa ring talab sa lakas ng Pinoy. A lot of fighters in the Philippines right now. Ultimo ang mga commentator ay napapahype sa Pinoy middleweight monster na ito. Paulie, people get addicted to power. There's nothing more addictive than knocking a guy out, and people who have that God-given power tend to over-rely on it. Alam natin na parte ng trabaho nila yan, pero mga world champions din yan. Kumbaga, may standards sa fighter na kanilang tinitingnan. And for them to say these kinds of things, abay, nakaka-proud din para sa ating kababayan. Tuloy-tuloy siyang pinapakain at binibigyan ng mga laban. Minamadali nga ba o sadyang kailangan niya to para agad mapunan ang mga kakulangan? The way we see it, mga kaibigan, nandun ang potensyal. You cannot argue with punching power. Kapag meron silang nakikitang bagong boksingero at nakita nilang nandun na, inborn na talaga yung punching power, eh madali nang ayusin yung ibang arsenal. Kung ikukumpara back in the day, si Edgar Berlanga ay may 100% knockout ratio at middleweight division rin. Obserbahan natin ng maigi ang mga future fights ni Mindoro habang umaakyat siya sa rankings. Mas magagaling na kalaban na pwedeng mag-expose sa kanya. Magkakatalo na lang yan sa magiging improvement niya along the way. Alam naman nating exposed na ang mga Pinoy ngayon dahil sinasabi nila na umaasa lang tayo sa lakas ng mga suntok. Kaya kapag tinatakbuhan, abay, napupuntosan lang, ganyan madalas ang nangyayari. Kaya ba niyang i-maintain ang flawless knockout ratio kapag ang mga legit gatekeeper na ang susubok sa kanya? We wish him all the luck sapagkat he is chasing history, looking to become only the second Filipino world middleweight champion. Kayo, ano ang opinion niyo patungkol kay Weljon Mindoro? Sasapat na ba ang lakas niya to push his way in becoming world champion? O kailangan talagang maging tactician ka sa loob ng lona, hindi lang puro bara-bara? Kaya abangan natin ang mga future fights nitong tinaguriang Triggerman Weljon Mindoro. Suntok na wala shotgun at kapag dumapo sa panga ng kalaban, abay rekta, night-night ang kahahantungan.